Okay, allow me to record the I-open ko na. session and allow me to present my presentation. Di ba natapos tayo dito kahapon? Okay. So let's continue. Naka-open ko pa rin kayo. Mute na kayong ligalig nyo, ligalig nyo. Mute. O, makinig kayo. Ano ba yung rada? Specimen to. Okay. O, makinig kayo ha. O, okay lang ganyan yung mukha nyo kahit wala kayong bilang. Okay. O, ito, ano to, magandang discussion to regarding photosynthesis. Okay. So, last time, or kahapon actually, we discussed the different types of consumers, no? According to the diet na meron sila. Record na ba ako? Okay. So today, no, continuation of the presentation, no, the fact number 3. Mag-open cam lang kayo, ayan, open cam lang kayo ha. Okay. Fact number 3, no, photosynthesis takes place in chloroplasts inside the plant cell. Okay, only the plant cell can perform the photosynthesis. Actually, most of the photosynthesis occur in the plant cell. Why? Because there are some organisms, no, that can photosynthesize aside from plants. For example, the protists, no, they have chloroplast in their cell, no, like algae, seaweeds, and kelps. No, they also perform photosynthesis, though they are not plants. No, kagaya rin ng sinabi ni Gaspar kahapon, no, Gaspar ng Opal. No, yung mga may mga sea slugs na species na they eat or they consume plants, and the chloroplast on the plant cell that they eat, no, will be attached at their back. Mapupunta yung chloroplast sa likod nila. Then they can photosynthesize. Okay? So, hindi lahat nangyayari sa plants lang. Nangyayari po yan sa mga piling organisms na merong chloroplast inside their cells. No? In most plants, this occur in the outmost layer of the leaf. No? Sa top of the leaf. Bakit sa top? Ba't hindi sa ilalim? Of course, photosynthesis ay kailangan ng light. Kung walang light, it will not process. No? Though for a few other plants like cactus, photosynthesis can happen in the cells that are on the stem. No? Kasi wala naman silang physical leaf na kagaya ng mga ibang puno at halaman, 'di ba? Yung buong katawan nila that acts as their leaves, no? Kasi bakit? Bakit wala silang leaves na kagaya ng mga puno na madaming piraso? Sige nga, Ivan, dumalagan. Sa tingin mo, why? Why do cactus don't have much leaves compared to other plants? Ivan, dumalagan. Bakit? Bakit? O sige, Jiro. Si Jiro nagtaas ng kamay. Kasi ano sir, yung mga cactus, diba? Yung Si mga Jiro cactus, ba kasama nyo? apo Oo. sir, wala di Sila kasi kami sa camera kasya. eh. O sige, Jiro, bakit? Ano sir, kasi yung mga cactus normally nabubuhay sila sa mga dry area. O, ano naman? Paki ko. Anong paki ko? Lah, Oy, Ang tanong, kumpletuhin sir. mo kasi. Kumpletuhin mo. O, tama na yung nabubuhay sa... ano. Very good. Actually, Ah, hindi tama. Very good. O, ano ba tutuloy ko doon? tapos, very good na nga eh. Okay? O, sige, tuloy natin. La, di ko matuloy, di Nabubuhay ko sila matuloy. sa dry na area. So, the water, ay may scarcity sa water, no? Nagkukulang sa water. If they allow themselves to have a few leaves, no, maraming leaves, mangilang-ngilang leaves, no, it will take the resources ng water para mapuntahan yung mga leaves to feed. Kumbaga pagkain nila yung water, di ba? So pupunta pa yun, mako-consume pa yung water imbes na concentrated sa isang part sa katawan lang, no? So hindi na nila kailangan ng leaves kasi nga magastos sa tubig.
Yes, very good Marcus, para hindi agad maubusan ng water, 'no? So kaya yung mga chloroplast nila, siyempre kailangan pa rin nila ng chloroplast, 'no? Pero wala na sa leaves, nasa katawan na nila, okay? Nasa Nasa loob stem. ng laman ng cactus. Yes, okay? So inside the chloroplast ganito yung itsura niya, okay? Ba't So nakasuot? chloroplast as food factory. Mute ko ha, okay. Chloroplast as food factory. Alam na natin 'to paulit-ulit 'no, the carbon dioxide in the water are the raw materials that are needed to process for the process to occur, okay? The sunlight is the energy that changes the raw material into production of food in the form of glucose or sugar. Okay, mamaya explain natin 'yan ng malalim-lalim. Okay? And finally, the two byproducts created in the process, which are the oxygen and the water, a little extra of water, no, are released into the air as they are no longer needed by the plant. So pag sabi natin byproduct, they are waste material. Hindi na sila kailangan ng plants, kaya ire-release na sila. Okay? So inside the chloroplast, no, meron pa siyang parts, 'di ba? A chloroplast is just one of the organelles, no, inside the plant cell. No, try to imagine the plant cell is very minute. Sobrang liit niya na, no, na hindi na natin nakikita. Tapos sa loob nun, chloroplast, meron pang parts. Okay? So ganun siya kaliit. Okay? So ang chloroplast ay merong membrane. Membrane that surrounds the chloroplast itself. Okay? So, in the membrane, dalawa yung membrane niya. Okay? The outer membrane and the inner membrane. No? In between them is the intermembrane space. May pagitan. Okay? Mag-focus tayo sa mga parts na outer membrane, inner membrane, thylakoid, no? Chloroplast DNA, ayan, may DNA, may sariling DNA ang chloroplast. Thylakoid, granum, and stroma. Okay, doon tayo mag-focus. Huwag mong pansinin yung mga starch granule, yung drop of lipids, lamella, no? Huwag niyo lang pansinin yun. Dito tayo mag-focus sa tatlo. Ito actually yung tatlo. Thylakoid, granum, and stroma. Thyla to ha, thyla, hindi thylo, thylakoid. Okay? So, ano namang ginagawa ng tatlong halipundas na yan? Okay. So, ito in my memory na lang, no? Kasi kung i-discuss natin ang photosynthesis, masyadong malalim. No, it involves two cycles, two different chemical reactions. So, just para mag-grasp nyo siya, mas maintindihan nyo ng in a superficial level, no, pasisimplehin natin yung discussion. No? Kasi yung photosynthesis, siya ay pinag-aaralan sa branch ng chemistry na biochemistry na. No? Integration of the biology and the chemistry. Sa college, ang biochemistry sa amin sa major in science, dulong part na 'yan, 'no? The first branch of chemistry ay inorganic chemistry kasi onti lang naman yung inorganic, eh. Pangalawa, analytical, 'no? Hindi ka puwede mag-analytical lang hindi mo alam yung inorganic. So, mag-a-analytical ka. Anong pinag-aaralan sa analytical? Measurement, tamang pagkuha ng mga molality, yun yung pag-aaralan natin sa Chem 2, okay? Parts per million, percentage per volume, percentage by mass, yun yung mga analytical chemistry. No, pag napasa mo si analytical chemistry, organic chemistry, application na ng mga measurement, no? Kasi sa organic chemistry, hindi mo siya pwedeng basta-basta kasi sa organic doon na yung mga gagamit ka ng mga chemicals, eh, magtitimpla. So, hindi puwedeng sobra, hindi puwedeng kulang sa reaction. So, dapat sakto. Kaya dapat pasado mo ang analytical. Kasi do'n yung measurement. 'Pag hindi mo napasa 'yon, hindi ka mag-o-organic, 'no? 'Pag napasa mo si organic, do'n na papasok si biochem, 'no? Kung gano'n kalalim yung biochem, gano'n kalalim yung photosynthesis, 'no, hindi niyo siya maga-grasp kapag di-discuss natin siya ng in biochemistry level, 'no? Idi-discuss lang natin siya in
general biology level, mababaw lang, 'no, yung kaya niyo lang ma-grasp. Kasi kahit ako nga nakalimutan ko na yung cycle na yun, eh. Mahirap kasi yun. Kahit sila Sir Edward, lagi naming tinatawanan 'yan. Taon-taon nalilimutan namin 'yan. Yung Krebs cycle tsaka Calvin cycle, sobrang hirap niyan, 'no? So, mag-start tayo. Ang photosynthesis is divided into two reactions, okay? Masulat niyo 'yan, ha, magsusulat. O kaya 'pag napanood niyo yung recording, magjo-jot down notes, 'no? Okay? So, it is divided into two reactions. No, una, the light-dependent reaction. Light-dependent meaning they need the light source from the sunlight, from the sun. Okay? Kailangan nila ng sunlight. No, light-dependent. Dependent sila sa light. No, pangalawa is the light-independent reaction. Hindi na kailangan ng light. No? Also known as the Calvin cycle. Okay? Calvin cycle na yung light independent. Okay? Light dependent reaction ay nangyayari sa thylakoid. Okay? Nangyayari yung light dependent sa thylakoid because thylakoid are like solar panels that absorbs the sunlight. Okay? Additionally, thylakoids are free moving inside the chloroplast. Pwede silang magpagalaw-galaw sa loob ng chloroplast, no? They are free moving. So, ang nangyayari when the chloroplast detects the sunlight, no, what will happen is that the thylakoids will line up, no? Mag-a-arrange yung thylakoids parang kaliskis, no? Isa, dalawa magkakapatong, tapos magkakatabi, no? Para makuha nila yung sunlight, to absorb the sunlight. Ay, okay, to absorb the sunlight. Ay, sorry. Wait lang. Okay. Then, kapag sumobra naman yung light, 'di ba? There are instances na yung mga dahon natutuyot, they wither, naninilaw, namamatay, and eventually nahuhulog, no? Bakit? Because too much sunlight is not also helpful for them, no? Too much, lahat naman sa science, no? Too much or kulang ay masama. Dapat laging in balance, in equilibrium. Okay? So, pag too much sunlight, ano gagawin ng thylakoids? They will move. Ba't ayaw matanggal nitong pangit? They will move. They will move. Gagalaw sila, magtatago sila para hindi na sila maka-absorb ng sunlight. Bakit? Kasi they only need the right amount of sunlight for the reaction. Hindi sila magsosobra ng light na kukunin. Okay? Kasi kapag sumobra, 'di ba, in the zeroth clear ko lang pala yung kahapon, no? Zeroth law of thermodynamics, the law of conservation of energy. Energy cannot be created nor destroyed. It can be only transferred from one form to another. Okay? So kapag kumuha sila ng sobrang energy, saan nila dadalhin? Eh 'di ba nga hindi pwedeng i-dispose, hindi nasisira, hindi nawawala. No, it must be converted. Meron lang specific amount of number of of molecules ng water, ng carbon dioxide yung gagamitin. Kapag sumobra yung light dun, hindi magfa-function ng maayos yung product, no? So, dapat right amount of sunlight lang ang kukunin nila. Okay? So, kaya pag sumobra sa sunlight yung binibigay ng sun, ang gagawin ng thylakoid ay magtatago. No? Kasi nga, di ba, they are freely moving inside the chloroplast. Okay? So, paano na nangyayari yung light-dependent reaction? Okay? Pansinin nyo, nasa yung chlorophyll? Sir, nasa yung chlorophyll? Niloloko mo kami. Wala namang chlorophyll sa chloroplast. Okay? Does it make you wonder, nasa yung chlorophyll? Sige nga, try. Without, searching on the internet, try lang. No? Saan makikita yung chlorophyll dyan? Yung buong structure, sir.
Okay. Kasi ayun yung nagpapakulay sa ano. Yes, very good. Wow. Actually, the membrane, no? Very good, Jiro, no? 'Di ba? Ganun lang naman sa science eh. Lagi lang kailangan mo lang ng common sense. Okay? 'Di ba chlorophyll gives the pigment to the chloroplast, no? Because the chlorophyll is suspended on the membrane, no? Para siyang 'di ba yung cell membrane, merong mga integral and peripheral proteins. Ganun yung pwesto ng chlorophyll, no? Suspended siya, dun siya nakatanim sa membrane. Okay? Pwedeng sa outer, pwedeng sa inner. No? And together with other proteins. No? Hindi lang chlorophyll, may mga proteins to nakatulong sa pag-convert ng solar energy into chemical energy. Okay? So mag-start tayo sa light-dependent reaction. Okay? So when the sunlight was absorbed or is absorbed by the thylakoids, again, thylakoids ang kumukuha sa kanila, no? Tumutulong yung chlorophyll and yung mga membrane yung mga protein sa membrane na ma-process yung sunlight. Okay? So, paano ginagawa? Ay, by the way, yung thylakoid, pag marami na siyang stock, maraming thylakoid naka-stock together, granum ang tawag. Okay? O, yun lang. Okay? So, paano nakatutulong yung chlorophyll sa pag-process ng sunlight? Okay. When the sunlight is absorbed by the thylakoid, no, tumutulong yung chlorophyll, siya kasi nagdi-distribute ng energy doon sa papunta ng independent. Okay? So 'di ba, ano yung mga raw products? Water, sunlight, and carbon dioxide. Okay? In the process, the water will split apart. Mapuputol yung maghihiwalay yung molecules ng water. So hydrogen tsaka oxygen atom maghihiwalay. Okay? So, dadaan sila dun sa membrane. Diba dadaan sila sa membrane? Pag nag-ano sila, nag-inhale yung plant, dadaan sa membrane. Pagdaan ng chloroplast sa membrane ng chloroplast, no, they will split apart. So, in the process, sa thylakoid, makakagain sila ng energy from the sun. Okay? Anong form ng energy or anong physical form yung mare-receive nila? In a form of ions, electrons, specifically. No? Yung mga electrons, yung energy, 'di ba? Energy yung sunlight, meron siyang maraming electrons, no? Yung hydrogen atom, kakapitan 'yan, pupunuin 'yan ng mga electrons, ng ions. Okay? From the sunlight, doon galing 'yon. Then, yung hydrogen na 'yon na marami ng energy nakatabi na ions, tatawid na siya, magbobond, sasama na siya sa carbon dioxide. Okay? Sasama na siya sa carbon dioxide. No? Pagsama niya sa carbon dioxide, dun na magsisimula yung light independent reaction or the Calvin cycle. Independent, hindi na kailangan ng light kasi naipasa na ng thylakoid dun sa hydrogen atoms. So, hindi na kailangan. No need na ng light kasi yung energy ay naibigay na sa hydrogen. No? Sumama na sa carbon dioxide. No? So, in the process of Calvin cycle, no, 'di ba, hydrogen, tapos CO2. O, pag nagsama-sama sila, hydrogen, oxygen, carbon, anong mabubuo? May C, may H, may O. Anong mabubuo? Ano, sir? Chlorophyll ba? Ala, Di ko alam. chlorophyll daw. May carbon, may hydrogen, may oxygen. Anong mabubuo? Wala, ano? Wait lang, sir. Hindi ko alam eh. Kaya glucose? Yes, glucose. C6H12O6. Glucose na yung nabuo. Ah, No? So, ang product ng Calvin cycle ay glucose. No? Hindi na nila kailangan ng energy. Bakit? Kasi nga yung energy nanggaling na sa thylakoid na ipasa na sa hydrogen.
So, pumasok na tayo sa light independent sa Calvin cycle. Sa process ng Calvin cycle, ito yung sinasabi kong hindi ko na palalalimin kasi nga, complicated si Calvin cycle. Ang dami yan. May ATP pa yan, may ADP pa, may NADH pa, no? So, yun na. Para masimple siya, sumama yung hydrogen sa carbon dioxide, then, naging glucose. Yung energy na yun, na nanggaling sa sunlight, nasa glucose na. In a form of glucose na siya. Okay? Then, tapos na yung photosynthesis. No, may glucose na. In the process, may ma-release na oxygen. Naalala niyo yung sa H2O na nag-split kanina sa light dependent? 'Di ba yung H atom, H2, pag H2 kasi gaseous form siya. Gas yung hydrogen. Sumama sa carbon dioxide, yung oxygen na naiwan doon, yun yung water. Ay, yun yung water, yun yung oxygen. Yung O, 'di ba? H2O, humiwalay si H. Yung oxygen, yun yung naging oxygen gas. Okay? So ang byproduct ng photosynthesis ay oxygen and water. May natitirang water na in the process, kaunti lang, no? Yun yung ire-release. Ilalabas ng cell. Oh, bakit yung glucose hindi ilalabas? Malamang gagamitin niya yun eh. Energy niya nga yun eh. Ba't niya i-release? Diba? So, kapag natapos na yung photosynthesis, ang byproduct, no, sa ilalim sa ilalim ng dahon, doon lumalabas yung oxygen, tsaka yung water. Okay? Doon nire-release. Tapos yung glucose na iiwan sa loob ng cell, no? Ang chloroplast lagi niyang katabi sa loob ng cell ang mitochondria. O, tandaan na, ang laging katabi ng chloroplast ay mitochondria. Bakit? Yung na-produce na glucose ng photosynthesis dadalhin sa mitochondria para gamitin. Para maging ATP. Naintindihan? Okay? So, ganun po ang photosynthesis. Then, pag ang glucose ay napunta na sa mitochondria, hindi na siya photosynthesis, it will begin or the cellular respiration will begin. Cellular respiration na yun. Okay? O, next. So, paulit-ulit na to. What are the three raw materials of the photosynthesis? Carbon dioxide, the water, and the solar energy. Solar energy activates the raw materials from the absorbed by the plant. No, siya yung taga-activate. Kasi siya yung nagbigay ng energy dun sa hydrogen atoms. Okay? Paano nabigay yung energy? Through the cell membrane. The chloroplast membrane. Sa tulong ng chlorophyll, pati ng mga proteins dun sa sa chloroplast membrane. Okay? Sila yung naging daanan. What are the waste? Wait nga, naiinis na ako dito. May nakaharang sa screen. Okay, what are the waste products? Ay, nyo mawala. Ayun. What are the waste product of the photosynthesis? Ano yung mga hindi na kailangan? No? So, yung mga hindi na kailangan, yung water, may nare-release ngang water kaunti. And oxygen. No? These two are released into the air by the plant through the stomata. No? Tiny holes on the underside of the leaves, nasa ilalim, mga butas na maliliit. No? So, kagaya natin, di ba? Pag kumain tayo, no? Kumain tayo ng pagkain, yung nutrients na kailangan natin, maiiwan sa katawan. No? Yun yung glucose na ginamit sa naging product ng photosynthesis. Naiwan siya sa cell. No? Tapos, pasitabi sa kumakain, no? Meron tayong nire-release sa katawan pag kumain. The feces or the stool. Yun yung byproduct. Hindi na natin kailangan yun eh. Ganon rin yung oxygen and water na nagagawa sa photosynthesis. Hindi na siya kailangan, so i-release na siya. Okay? Again, yung glucose na iiwan napupunta actually sa mitochondria. So what are the events or sequence of events in the photosynthesis? Again, una, the chloroplast will absorb the sunlight.
No? Sabi dito, sunlight is absorbed by the chlorophyll. Kasi nga, tumutulong si chlorophyll in processing the sunlight. No? Pag na-absorb na ng thylakoids, actually, thylakoids yung kumukuha, ha? Yung thylakoids, pag na-absorb niya na, no, the solar energy will split apart the water molecules. Paghihiwalayin niya. Then, yun na yung sinasabi ko, sasama na yung energy from the sunlight dun sa hydrogen. Then later, during the series of chemical reaction, the hydrogen will bond or will join the carbon dioxide to form a sugar. Yun na, sumama na siya dun sa carbon dioxide. So dun na magsisimula yung Calvin cycle or the light independent. No? Pag nangyari yon, the product of Calvin cycle is glucose. Okay? Then in the process of making sugar, no, nangyari na yung Calvin cycle, no, two byproducts are formed. Ayun na nga, yung water and the oxygen. Neither is no longer needed by the plant. Pareho na silang hindi kailangan. No? These byproducts leave the plant when they are released into the air through stomata. Okay? So, pag nag-photosynthesis, evident yan underwater. Okay? So, underwater, makikita mo yung halaman, no? Nagre-release ng hangin. No? Magre-release yan ng hangin. May mga video niyan, may mga experiment yan. Magre-release ng bula. That's the oxygen. Pero yung water, of course, hindi na natin makikita kasi sumama na sa water. Kasi nga, underwater yung halaman. Pero on land, no? Makikita natin yung water. No? Minsan pag umaga, 'di ba, yung morning dew, yung mga tiny droplets ng water sa plant. Yun. Pero yung oxygen naman yung hindi natin makikita. No? Makikita lang natin siya underwater. Okay? So ganito pa itsura ng stomata, no? Kapag hihinga sila, kailangan nila ng carbon dioxide, bubukas, then magsasara. Kapag i-release na yung oxygen, lalabas, bubukas sila. Okay? So, chemical formula ng photosynthesis, kung mapapansin nyo dito, di ba, 6 units lang yun originally. So, dito naging 12. Bakit naging 12? Kasi, isinama yung byproduct na H2O. Okay? Sinama lang. Kung hindi kasama yan, 6 lang tong water sa harap. Okay? Then, again, pag yung glucose napunta na sa mitochondria, the cellular respiration will begin. Okay? Bakit naman kailangan mag-cellular respiration? Okay? Cellular respiration is the process by which cells in plants and animals, no? Pareho na, plants and animals, and all living organisms. No? Aray ko. And all living organisms, nagsa-cellular respiration. Pero, pili lang yung nagpo-photosynthesis. No? They use the oxygen for breaking down sugars to release the stored energy. Diba nga, yung energy na nanggaling sa sunlight, na humalo sa hydrogen, na infuse na siya sa glucose. No? Ngayon, yung glucose, masyado itong malaki, di ba? Kailangan siya i-breakdown or kailangan siya i-absorb, i-process ng cell. So, dun siya i-breakdown ng mitochondria. Okay, what's the purpose of cellular respiration? Of course, to get the cells the energy they need to function. 'Di ba? Sa photosynthesis, no, plants lang ang gumagawa. Mostly plants lang ang gumagawa. They produce their own energy in the form of glucose. Ngayon, yung energy na yun, hindi yun basta-basta magagamit. No? Dadaan siya sa cellular respiration para magamit siya in more useful purpose. No? Yung cellular respiration, yung nagpapagana dun sa glucose para magamit siya ng cell. For the cell to function. Okay? Why is cellular respiration necessary in plants and animals? Of course, the energy in the sugar needs to be released. Ayun nga. Kailangan siya i-activate.
so it can be turned to form into a form useful to sell. If living things could not get energy from the food, no? That's the sole purpose of eating food. No, para po magamit natin yung nakuha natin nutrients as energy. No? We don't eat to satisfy our palate, to satisfy our stomach dahil masarap lang, no? It's a natural instinct na kailangan natin kumain because we get the energy from the food. Lalo tayong animals, ng mga animals. Kasi hindi natin kayang gawin yung ginagawa ng plants. Kung kaya natin mag-photosynthesis, kahit di na tayo kumain. Okay? Kasi they create their own glucose. Tapos yung glucose mapupunta sa mitochondria, di ba? Ganun sa plant. Magkaiba kasi yung cellular respiration ng plant and animals. Pero they do both. No? Or yung, sorry, the source of energy ng plants and animals magkaiba. Animals nagko-consume. Di ba yun yung unang discussion natin? Kino-consume nila kasi hindi natin kayang gumawa ng sariling glucose. Di ba? Kailangan kakain tayo para makakuha ng glucose. Yung plants, they can make their own glucose. Okay? So kung wala tayong energy na nakukuha sa pagkain, walang saysay yung pagkain natin. No? Living things would eventually die kung walang energy. No? Again, yun yung dahilan kung bakit tayo kumakain. Lahat ng organisms kumakain, even bacteria. They eat para makakuha ng energy, para makakilos. 'Di ba nga pag may sakit tayo, no? Wala tayong gana kumain. Ano nangyari? Nangangayayat, nanghihina. 'Di ba? Kasi walang energy source. Alam nga magtapat ka sa araw, wala kang chloroplast para mag-photosynthesis. So hindi ka magkaka-energy. Okay? So, 'di ba, kapag ang matabang tao pag nagkasakit, pumapayat. No, kasi kahit hindi sila kumain, yung fats stored sa katawan nila nako-convert into glucose. Nagagamit kaya pumapayat pa lang. Yung payat naman pag nagkasakit, 'di ba? Nanghihina na sila. 'Di ba? Kasi walang fats na mako-convert into glucose, walang energy. 'Di ba? Pag nagkaklase tapos walang kain, ang bigat sa katawan, no? Nakakapanghina kasi nga walang energy, no? So nanggagaling yung energy sa food na kinakain natin, which is produced by plants. Yung plants, nanggagaling yung energy nila, they create their own energy, no, in a form of glucose. So sino yung mga nagsa-cellular respiration? Lahat, even plants, no? But yung mga nagfo-photosynthesis, sila lang yung mga may chloroplast. Okay, hindi lahat ng organisms nagfo-photosynthesis yung meron ng chloroplast. Pero lahat ng all living things ng organisms ay nagsa-cellular respiration. Kasi nga, di ba, si cellular respiration ay yung paggamit ng energy para mag-function yung cells. Okay? Lahat tayo gawa sa cells. Kailangan mag-function yung cell. Kung hindi siya magagamit ng energy, mamamatay ka. Mamatay ka na lang. Okay? Fact number 1. Ito cellular respiration na to ha. Fact number 1. The process of cellular respiration takes place in the mitochondria of both plant and animal cells. 'Di ba nga sabi ko kanina, magkaibang pinanggagalingan ng glucose, no? Pag plant cell, na-produce ng site ng photosynthesis. 'Di ba? Nanggaling sa photosynthesis na from the product of Calvin cycle, no, yung glucose from the chloroplast lilipat sa mitochondria. By the way pala, the light dependent ay nangyayari sa thylakoid. No? Yung light independent, yung Calvin cycle, nangyayari siya sa stroma. Tingnan natin. Sa stroma nangyayari, hindi ko pala nasabi. Okay? Yung light dependent, dito nangyayari sa thylakoid, sa granum. Pag maraming thylakoid, granum. Yung light independent, yung Calvin cycle, yung pagpo-produce ng glucose, dito na siya sa stroma. Yung stroma, siya yung cytoplasm ng chloroplast. Okay? It fills pinupunan niya yung intra-chloroplast membrane. Okay? Sa loob ng chloroplast, nandun yung stroma. Doon nangyayari yung light
independent reaction. Okay? Balik tayo. Okay? So magkaiba yung pinanggagalingan ng glucose. Again, pag plants, they create their own glucose through the process of photosynthesis. Then yung glucose from the chloroplast will be transferred to the mitochondria. No? Kaya nga powerhouse of the cell kasi yung glucose na yon will be turned into energy that can be useful for the cell. No? Sa animals naman, paano nanggagaling or paano napupunta sa mitochondria yung energy, yung glucose? Kumain ka. Okay? So yung kinain mo, imposibleng walang carbohydrates. Hindi pwede. Okay? So ano mangyayari? No? It will be breakdown, no? By the primary enzyme, the amylase in your saliva. No? The carbohydrates will be broken down into monosaccharides by your amylase. Pagdating sa tiyan, pagdating sa intestines, the pancreas will excrete the pancreatic amylase that will help further digest the glucose or the carbohydrates na meron kang na kinain mo. Okay? Then it will be absorbed by the ciliated cells in the lining of your intestine. No? Kapag na-absorb na siya, pupunta na siya sa bloodstream, kakalat na siya sa buong katawan. Pag nadala na siya ng blood sa mga cells, papasok na siya sa cells kasi monosaccharide na lang siya. Okay? Pag pumasok na siya sa loob ng cell, okay, pumasok na sa loob ng cell, pupunta na yung glucose sa mitochondria. Okay? Hindi natin pinroduce. Acquired. Nakuha natin. Unlike sa plant, they produce. Okay? Next, fact number 2. Last na to. Last na tong bullet. Nandiyan na ba si Jessa? Okay? So, animals can store glucose very well. Okay, bakit? Sige nga, bakit kayang mag-store ng glucose ng animals? Pagganahin ng utak, hindi yung magsa-search. Because, okay. Kasi po, ang glucose ay kailangan ng katawan. Okay? At isa pa, ang animals, they cannot produce their own glucose. Kaya they need to store it. 'Di ba? 'Di ba? Kasi hindi naman tayo mayat-maya kumakain eh. 'Di ba? Dati kasi kung mapapansin nyo, yung mga wild animals, hindi yan, kunyari tiger, hindi sila 3 times a day kumakain. No, hindi sila 3 times a day kumakain. Minsan nga yung mga sawa kakain ng isang buong manok. After 3 weeks na sila kakain, next. Kasi they need to store the glucose in their body. Kasi nga hindi laging kumakain. No? So kailangan nila mag-impact kasi hindi laging may source ng glucose. Okay? So kaya nila mag-impact. No, unlike plants, no, constant yung pag-produce nila ng glucose, hindi na nila kailangan mag-impact. Okay? Napupunta na lang sa starch kapag sila ay may product na. No? But no, kung gaano kagaling ang animals mag-store ng glucose, nandito na ata si Jessa. Ay, wala pa. Kung gaano kagaling ang animals mag-store ng glucose, gano'n naman sila hindi kagaling mag-store ng gas. Bakit? Because the oxygen na ini-inhale natin is constantly being delivered throughout the body. Diba? Kailangan sila for cellular respiration para ma-break down yung glucose into useful form. Kailangan, mayat-maya kailangan natin yun. Kaya hinga tayo ng hinga. Okay? Yung isa namang gas, yung carbon dioxide, hindi natin kailangan i-impact sa katawan kasi toxic na yan sa katawan natin. Lason na yan. No? Yan na yung byproduct ng cells natin. So, hindi na natin yan kailangan. So, pag inimbak mo yan, malalason ka. Di ba may sakit, nakalimutan ko yung sakit na
tawag kapag too much yung carbon dioxide sa katawan. Lason yun eh, sa katawan natin. Kaya kailangan natin ilabas. Kaya hindi tayo nag-iimbak ng, ng gas. Okay? Pero glucose kaya natin kasi kailangan siya at bihira lang tayo makakuha nun. No? I mean, tayo in general ang animals, no? Kasi tayo kung gusto natin kumain, makakakain. No, pero yung in the wild, hindi sila araw-araw kumakain. Okay? So we breathe, you take the oxygen gas, you need for cellular respiration. So ilalabas mo rin 'yon in a form of carbon dioxide kaya hindi mo kailangang iimbak. Okay? Naintindihan po ba ang discussion natin today? So medyo complicated tong complicated tong photosynthesis and cellular respiration. Again, glucose are stored because kailangan ng cells constantly, kailangan ng cells, no? And we don't no naturally hindi talaga dapat maya't maya kumakain. Ayan, hypercarbia. Thank you, Ma'am Jessa. Hypercarbia yung nagiging sakit kapag too much oxygen, carbon dioxide in your bloodstream. No? Ano yan? Intoxication po siya. Isang uri ng pagkalason. Thank you po, Ma'am Jessa. Okay, so tomorrow we will continue kasi hanggang dito po sa cellular respiration ng ating examination. No? O kahit yung mga ano dyan, yung mga exempted na sa finals, no, because of their activity, extracurricular activity, no, you still need to listen, no, and study this kahit hindi na kayo mag-e-exam. Kasi, malay nyo, di mo alam ang takbo ng magiging program mo sa college, mamaya mapilitan ka maging eduk, kagaya nung isang student ko dati ng Jade, si Jacob Manimtim, kung kilala yung lolo ko loko, naging teacher, nag-teacher siya. Napa-science major siya. No? So, hindi natin alam yung takbo. Kaya kailangan yung aralin kahit hindi kayo magte-take ng exam. Okay? So, I will stop sharing and I will stop recording. I hope you learned